tatlong round, magkaibang estilo. Tingnan natin kung alin ang tumibay kapag sinukat sa scheme, delivery at pag-reboot. Huwag muna natin hulaan ang score. Dito, susundan natin ang bawat highlight habang tumutugtog ang aktwal na video at tunog. Babanggitin ko kung bakit ang isang linya nag-work o hindi at kapag malinaw na nakadepende ang payoff sa delivery o maliwanag na transcription blur, sasabihin ko iyon ng diretso. Bubuksan si Tipsy D na may tuwirang insulto at motif na Joker Batman at sasagot naman si Sinyo gamit ang mas teknikong nameplay at originality angle. May ilang linya na malinaw sa transcript at may ilan ding nagdudulot ng pagdududa kung paano tumama live. Unang punch niya na madaling tandaan. Tapos karir mo, pagbangga mo sa akin parang si Paul Walker. Mike Lee at malinaw na career kill simulate. Mataas ang recall kung marehistro ng audience ang Paul Walker reference pero sensitibo ang elemento. Isang visual gag na bumababa sa imahe. Kadibdib ka lang pag nagsuot ka ng push-up na bra. At Simple at epektibong double meaning na nakakatawag pansin sa live crowd. Magandang crowd bait kapag na-deliver ng mabilis. Pinagsama-sama niya ang mga pop culture at boxing na imahe. bahala si Batman. Huwag ka umasa sa rebuttals mong banban. Mahina mong depensa, baka opensa ko'y hindi mo matakpan. Uulanin ka ng punches parang nagwalang bahala si Pacman. Gumagamit ng kilalang atletikong metaphors para ipakita dominance. Nakakatulong sa momentum pero umaasa ito sa malinaw na delivery ng mga pangalan. Ang malinaw na kloseryang inuulit ang tema. Round 1 pa lang, patay na yung Joker. Huwag nyo natawagin si Batman. Diretso at repeatable na tagline na nag-reframe ng round sa kanya sa sandaling iyon. Epektibo para mag-stick sa ulo ng crowd. Sinyo agad ang direct rebut sa Batman motif. Yung lapat ng mukha mo pandalawang tao, mas bagay sa'yo si Two-Face! Tight na Two-Face payoff, malinaw na visual insult at magandang sagot sa opener ng Tipsy. Sinyo nagsimula ng nameplay chain dito. Kaya sigurado na highlights ang bawat linya, di na kailangan i-marker pa. Compact at technical na marker highlight association. Nagpapakita ng maayos na multibar scheme. Pagpapatapos ng kanyang nameplay. Tumatatak ang bawat punchlines, remarkable talaga. Maayos na pun, remarkable na nag-close ng chain. Madaling maunawaan at nakakakuha ng head nod kung malinis ang delivery. Isang tuwirang payoff pagkatapos ng scheme. Alam mo ba tawag doon, Mark? Tinamaan ka ng magaling! Mic drop style na linya na nagpapatibay ng marksman metaphor. Simple at malinaw ang intensyon. Sinyo inatake ang originality ng kalaban. Sa pagpasok mo sa pinto ng liga, ang ginamit mong key, duplicate na estilo. Konkreto ang duplicate key metaphor para kalabanin ang kredibilidad at ipinapakita ang tema ng pagka-inauthentic. Pinahaba niya ang originality attack gamit ang phototerminolohiya. Pwede natin sabihin na stolen pic ang image na dinevelop mo. Malinong link sa photography na tumutulong i-frame ang paratang na stolen image. Consistent ang approach ng Sinyo sa buong sequence. Verdict: Sinyo. Bahagyang panalo. Margin, slight. Confidence, medium. Sinyo umangat sa round na ito dahil mas tight ang kanyang multibar nameplay at naibalik niya ang Batman na Joker motif sa isang malinaw na Two-Face payoff. Si Tipsy D naman may mga memorableng tag at crowd hooks pero may mga metaphors na medyo malabo sa transcript at umaasa ng malaki sa live delivery. Sa round 2, si Tipsy D nagdala ng cadence hook na tata time at direct rebuttals tungkol sa choke, habang si Sinyo tumugon gamit ang compact payoffs at isang serye ng maliliit na butas na bars. Muling may bahagi na malinaw at may bahagi ring depende sa projection o audience reaction. Tinakda niya ang kanyang timing hook dito. Yo! Naalala nyo to? Gusto nyo na quadruple time? Time! Ulol! Pero Simple at madaling tandaan na cadence. May malakas na crowd value kung pinatakbo ng tama. Isang rebuttal na gumagamit ng double meaning.
Kasi kung magaling ka magbalik nung nawala ka kay Aklas, bakit di mo na ibalik yung sarili mo? Tamang-tama ang pag-flip ng magbalik para gawing kahinaan ang inaangking comeback ng kalaban. Isa sa mas matitibay na teknikal niyang sandali, tinawag call niya ang nakaraang choke ng kalaban. Pag nakadismaya, magsusorry na lang. Kaya nung nag-choke siya kay Aklas, anong ginawa niya? Nag-sorry na lang. Kaya Malinaw at epektibong damage turn. Binabago ang tanong tungkol sa choke para ipakita kawalan ng composure ng kalaban. Sinyo nag-build ng isang sewing punch image. Mo kapatid, dahil yung nilulusutan mo ngayon hindi butas ng karayom kapatid. Butas ng sinulid. Alam mo yung sinulid? Pag pinagsusuntok kita sa mukha mo, dun kita sinulid. Orihinal at visual ang blending ng sinulid at suntok. Nagmumukhang sariwa at nagdagdag ng creative texture sa round. Isang nakakatuwang portmanteau na nag-close ng isang contrast. Kaya kung ating pagsasamahin ang itawag mo sa akin, Mr. Bin Laden. Memorable at madaling maulit. Malakas ang crowd potential kahit may panganib na maging kontrobersyal ang reference. Direktang bold claim tungkol sa bilang ng mga puntos. Sisiguraduhin all 3 rounds makakamit mo'y 0. Payak pero matibay. Ang paggamit ng numerong 0 nagbibigay ng malinaw na target at naglalagay ng pressure sa kalaban. Bilingual na pun tungkol sa superhero image. Pero sana lagi mo siyang ingatan. Dahil pag yan naumpog sa bato, sigurado magwa-Wonder Woman. Matalinong salita laro na nagdugtong ng lokal na pop culture at global reference. Mabilis ma-catch ng attentive crowd. Isang tuwirang personal na insulto na tininutok sa pangalan. Tipsy D, ang sarap mong ibaon sa limot. Dahil sa lahat ng mga bobo, wala nang mas bobo pa sa'yo. Simple at mabigat ang dating kapag malinaw ang pagbigkas. Epektibo bilang mid-round blow na naglalayon magpatigil ng momentum ng kalaban. Context-aware na mock tungkol sa battle setup. Eto flip-top, bakit naka-mouthpiece ka? Tactical. Pinapakita nito na sinisisi ni Sinyo ang pagkakaangkop ng kalaban sa event mismo na nakakabawas sa kredibilidad ng Tipsy. Verdict: Sinyo. Bahagyang panalo. Margin slight. Confidence medium. Sa round na ito, parehong may mabubuting elemento. Si Tipsy D may solidong timing hook at direktang rebuttals, habang si Sinyo nakapaghatid ng mas maraming compact payoffs at tatak na memorable lines. Dahil sa density ng wordplay ni Sinyo at tatag ng ilang punches, nakuha niya ang gilid. Round 3, nakita ang isang maayos na multi-bar double meaning mula kay Tipsy D. At kasunod nito, mas maraming image-driven payoffs at isang kulturang mabigat na paratang mula kay Sinyo. Tandaan na ilang linya dito ay maaaring umasa ng higit sa delivery o sa katalinuhan ng crowd sa paratang. Dito sinimula ni Tipsy ang multi-bar setup. speaking of tulog, ako ay bisita. Pag wala akong nasakyan, tutuloyan kita. Maayos ang paglalatag ng ambiguity. Nagbibigay ito ng pag-asa para sa isang pivot na magbabayad ng payoff. Agad niya nilinaw ang kung ano ang tinutukoy niya. Speaking of tulog, ako ay bisita. Pag wala akong nasakyan, tutuloyan kita. Ano daw? Pag wala akong nasakyan, tutuloyan kita. Gago, hindi ko tinutukoy ang sasakyan o tutulugan kita. Ang tinutukoy ko yung mga jokes mo. Pag wala akong nasakyan, tutuluyan kita. Malinaw na pivot. Inilipat ang inaasahan mula sa literal patungong insult, isang magandang teknikong galaw, ang kumpletong payoff ng dating ambiguity. Ano daw? Pag wala akong nasakyan, tutuloyan kita. Gago, hindi ko tinutukoy ang sasakyan o tutulugan kita. Ang tinutukoy ko yung mga jokes mo. Pag wala akong nasakyan, tutuluyan kita. At wala akong balak pumireno, gugulungan kita. Kung hindi man makabingo, pupuruhan kita. Diretso at tumatalunton sa layunin na siraan ang comedy value ng kalaban. Isa sa pinakamalinis na konstruksyon ni Tipsy sa card. Pagtatapos na pinatitibay ang denial ng impact
kita. Ang tinutukoy ko yung mga jokes mo. Pag wala akong nasakyan, tutuluyan kita. At wala akong balak pumireno, gugulungan kita. Kung hindi man makabingo, pupuruhan kita. Sa dinami-dami ng mga jokes mo, wala akong maalala na tinawanan kita. Alam mo kung ano nakakatawa? Hindi mo nagawang bumenta sa akin kasi wala kang halaga. Personal at madaling paniwalaan bilang job na nagkakabawas sa kredibilidad ng opponent. Bilang komedyante, Sinyo binigyan ng diretsong payoff ang naunang semantic flip. Kasi pag ako nandis, sigurado mabangis. Di man ganun kabilis, rekta, walang padaplis, malabong magmintis. Yan ang aking disability. And disability, ang magpapabagsak sa'yo, Tipsy D. Ito ang malinaw na structural payoff ng round. Setup, flip, application sa kalaban. Malinaw at mapapanindigan sa laban. Isang Adam-Eve inversion na nagtataas ng kahihiyan. Aminin mo na, tol. Aminin mo na, tol, na hindi si Eva at si Adan kundi ikaw yung kumagat doon sa mansanas. Nakakatawang pagbabaliktad ng kilalang kwento na nagpapababa sa imahe ng kalaban, nakakaland dahil simple at visual. Bilingual literalism na nagpapakita ng pagkalito o katangahan. Hindi pa nakontento si Ungas. Kinagat pati yung ahas. Bobo ka talaga, ang bobo-bobo mo. Nung sinabihan ka na kagatin mo yung brake mo, kinagat mo yung preno. Kaya, what's up, Doc? Hindi yung pagiging Bugs Bunny mo ang aking pinupuna. Mabilis at aksesible na biro na nagpapakita ng kakulangan ng kalaban sa pagsunod ng direksyon, compact at may crowd appeal. Dito lumabas ang mabigat na paratang. At ops, bago ka umuwi ng Bataan, meron lang akong gustong ibulgar. Ang pinagkaiba nyo ni Einstein, si Einstein matalino, ikaw top snatcher ka ng bar! Ano raw? Magnanakaw! Ito ay isang paratang. Tinatawag siyang snatcher at magnanakaw ng bars. Sa kulturang battle rap, seryosong at potensyal na round-deciding ang ganitong akusasyon, ngunit hindi ito automatikong katotohanan. Sinyo pinatibay ang claim ng diretso. Punyeta ka, lakas mo pang mamuna na si G-Clown gumaya ng style at pabarabarang dance moves. Eh, ikaw kinopya mo yung mismong punchline, ikaw yung tunay na palkops. Specific na paratang na sinabing kinopya ng kalaban ang mismong punchline. Malinaw na follow-through sa originality attack. At mapanganib ang epekto kung maniniwala ang room. Isang visual contrast na nagpapatibay ng persona ni Sinyo. Aminadong may gatas pa sa labi pero ang kamay may dugo na. Mikely at evocative. Inaamin ang kabataan pero ipinapakita ang resulta. Nagbibigay ito ng kredibilidad at nagtatapos ng round na may matibay na imahe. Verdict: Sinyo. Malinaw na panalo. Margin clear. Confidence medium. Sa panghuling round, nakalabas si Sinyo ng maraming konkretong imahe at isang direktang paratang tungkol sa pagnanakaw ng bars na kung tinanggap ng audience, malaki ang naging impact. Si Tipsy ay may maayos na multi-bar play, ngunit hindi sapat para kontrahin ang serye ng payoffs ni Sinyo. Sinyo wins 3-2. Sinyo 3, Tipsy D 0. Pattern: mas consistent ang technical density ni Sinyo at palagian niyang sinagot ang material ni Tipsy gamit ang tighter schemes at compact payoffs. Si Tipsy D nagdala ng malakas na crowd hooks at ilang memorableng one-liners pero umasa ng malaki sa delivery at minsan malabong metafora sa transcript kaya hindi tumimbang laban sa kabuuang consistency ni Sinyo. Confidence sa card, medium, dahil may ilang linya na malinaw na delivery dependent at may transcription blur na nagpapababa ng katiyakan sa ilang payoffs. Salamat sa panonood. Pakinggan at pansinin ang delivery kapag nagpapasya kayo dahil sa battle rap madalas doon umiikot ang huling hatol.